Kita pala ako doon sa gilid. Grabe. Sobrang OA ng energy ninyong lahat. Kasi si TJ, sobrang kinakabahan siya kasi nga first time niyang pag-show dito sa Montreal ng solo. Ako din, actually, this is my first time performing in Montreal. So medyo hindi namin alam kung ano yung i-expect namin sa crowd na manonood tonight, but my gosh! Grabe, kahit may mga batang puyat ngayong gabi, todo pa rin. Sabi nung bata, hindi ko hiningi ito. Iwan nyo na lang ako sa bahay. Para hindi umiyak, sinaksakan lang ng dede yung bata. Paiyak na. Hindi natuloy yung iyak ng bata, dumedo na lang. Wow, what an opening spiel, dede. Sorry, oh my gosh, I am all over the place. Ha? Uy, wala to, nasa malayo kasi well, normally, sa mga past gigs namin, what happens after Toyo is just a few more songs na puro high energy lang, party-party lang, pambawi sa mga panakit sa inyo ni TJ. Kasi nabiktima kayong scam. Tonight, yeah. You bought tickets para saktan lang kayo. Pwede namang nanahimik na lang kayo sa bahay. Okay na kayo, nakapag-move on na kayo, but you decided to spend your hard-earned money just to be broken again. De, charot lang. Okay lang po, okay lang. Gumastos kayo ng gumastos para kay TJ. Magbe-benefit ka naman! Is... Sana all! Sana all time! Ano kuya? Correct! The only rule you should live by. Hindi, charot lang. Pero yun na nga po, normally, puro mga high energy lang yung mga kinakanta ko dito sa aking short set. Kasi nga, puro mapanakit lang mga kinakanta na ito ni TJ, tapos may konti-konting kilig, tapos sasaktan ka na naman. Ha? Tsaka mga pinapaasa daw. Yung pagkasigaw mo, may laman ah. Yung sinasabuhay mo yung sinasabi mong pinapaasa. Hello? Uy, pista, pumalikas na yun. Sorry po, may nagmura. Malinis. Ay, seryoso na dapat. Pero yun na nga, tonight is extra special kasi recently I just released a new single na hindi ko makakanta ng live sa Pilipinas kasi nagtutour kami buong buwan. But kung okay lang po sa inyo, yes! pwede ba? Yes! Okay na okay! Yes kayo. Kung okay lang po sa inyo, pwede po bang magbayad kayo ng dagdag na $500 each? Okay lang pala. Wrong answer! Hindi. Kung okay lang po sa inyo, pwede bang kantahin ko yung single ko for the very first time? Yeah! After siyang release. Alin doon? Kung makachika to kala mo manager, sige lang, go lang, go. Ula girl! Laban girl! Pero seryoso na, this song is very special to me. Not because I wrote it, but not only because I wrote it, but
the message is very special, especially na March is Women's Month. And I'd like to honor all the women tonight. All women. All women. Ano daw? Sakit na sa ni. Sakit sa liday. Ginawa niya naman tong, pa-shout out. Hindi, pero seryoso na po. Itong buwan na to, we celebrate, not just simply celebrating women, but I hope na sana tayong lahat, especially those who don't identify as women, sana din i-acknowledge natin yung struggles na pinagdadaanan ng mga women every single day, just to be where they are, just to get to where they want to be, because it's extra hard. Because okay lang bang magkwento ko ng sobrang kahit mahaba pa? Don't test me. Kahit umabot talaga bukas. So, like mga 3 years ago, di ba lang? Mas malayong malayo. When I was in high school, yung nanay ko decided na mag-enroll sa nursing school. She was already a registered midwife nung dalaga pa siya, because before I was born, before my sister was born. And then she became a clinical instructor. Like she had her entire future planned for her. And then she fell in love sa tatay ko. Tapos pinanganak ako, and then pinanganak yung sister ko. And so yung future na plano ng nanay ko, lahat yun, tinapon niya because she wanted to focus on being a mother. And fast forward to nung high school na ako, sabi niya, mag-e-enroll ulit ako, mag-aaral ulit ako, aabot ulit ako ng panibagong pangarap. And so, she decided to enroll sa nursing school. And then not even a year after nag-start yun, we found out she was pregnant with my brother. And so again, hindi niya ulit tinuloy yun. Kasi nagpakananay muna siya. When my brother became 3, naging 3 years old na yung brother ko, sinubukan niyang tapusin. Natapos niya. And then she decided to take the nursing licensure exam for the very first time. But because she is a mother, reviewing for the exam wasn't her top priority. She took the exam, and sadly, she failed. Sobrang na-broken yung heart ng nanay ko. Kasi, ano bang maling ginawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko pwedeng abutin yung mga pangarap ko? She was so heartbroken that she decided na, hindi na, okay na ako. Hanggang dito na lang talaga ako. Hindi na ako pwedeng umabot pa ng ibang mga pangarap. Fast forward to 3 years ago, I was already the Casey na naririnig nyo now. May asawa na ako. Yung kapatid kong babae, may asawa na. Yung brother ko, na pinanganak nung high school ako, magka-college na. Tapos nag-decide yung mom ko na, why don't I take the NLE for the very last time? Not because she still wanted to practice nursing. Of course, yung nanay ko nagpapalpitate na kahit ma-excite lang ng konti. Baka mauna pa siyang ma-ER sa pasyente niya. But because she just wanted to fulfill her dream. For 6 months, she isolated herself sa kwarto nila ng tatay ko. She reviewed for the exam, and her only request was that we kept it
a secret. She didn't want people to find out that she was taking the exam again because she didn't want to disappoint people. Kasi sinasabi nila masyado na siyang matanda. That it was too late for her, that she did not have what it took anymore para mapasa yung exam na yun. And it broke my heart na naniniwala siya sa mga sinasabi na to ng mga tao sa kanya. At naniniwala siya sa mga sinasabi ng mundo na to para sa kanya. Now, because of her age, she wasn't allowed to reach for her dreams anymore. She wasn't allowed to fail. She wasn't allowed to dream bigger for herself. And I realized na there are so many numbers that put pressure on women. For my mom, it was her age. Matanda na ako eh. Ay hindi na ako pwede mangarap. Hindi na ako pwede maging nurse. Hindi ko pwedeng pagsabayin yung pagiging nanay at pagiging career woman. Matanda na ako. For me, I'm 4'10". So mga hindi po nakakaalam. The only reason why you think I'm normal size is because every single day of my life, I wear 5-inch heels, 6-inch boots. Just so, when I go on stage, the conversation would not just be about, ay, ang liit mo pala. Because the world is built for normal-sized people. And yung number na to, yung number na yun, yung height na yun, na laging sinasabi sa utak ko, that puts pressure on me, especially being part of this industry. I have to be more as an artist because I'm small, because I'm short. When I'm performing with other artists, I have to shine through my performance kasi hindi ako makikita, hindi ako maririnig kasi nasa likod lang ako kasi maliit ako. And for other women, it's their ranking and their careers. Pangalawa lang ako, pangatlo lang ako. Pwede din yung weight nila, ay, overweight ako, kaya hindi na ako pwede mangarap, hindi na pwede mangyari to sa buhay ko. So many numbers that put pressure on women. But, and sa totoo lang, these numbers don't lie. Ideally, para sa akin, maganda talaga kung between 5'4" to 5'9" yung height ko, di ba? Pwede mag-konting heels, pero hindi pa rin sobrang matangkad na matangkad. Or pag nagkaanak ka, ideally, dapat between 25 to 30. Para maganda yung pagpanganak mo. Dapat healthy, dapat ganito, dapat ganyan. But the thing is, you're not always gonna fit the standards. Pero, does that mean hindi na tayo masaya? Does that mean we're not allowed to be happy anymore? Does that mean we're not allowed to reach for our dreams anymore? Does that mean we will never be okay in this life because we don't fit the standards? Yun yung kwento. Yun yung struggle. Yeah. And usually, pag may nag-open up ng ganito, there is a solution. But the solution is this and that and this and that. But wala akong mabibigay na sagot. It's a struggle that I face every single day. And that I have to remind myself every single day that I am more than this number. That this number doesn't define me. That this number, even though this number doesn't lie, and this number is factual, this is not the truth that I should believe. And so I wrote this song about that struggle. About the numbers that put pressure on women every single day of their lives, of our lives. And maglalagay po kami ng lyrics dito para mabasa niyo po.
At masabayan niyo kung gusto niyo. Ah, and I hope you like it. Perfect body, vital statistics. 22 to 25. Do I still have the right BMI? 22 to 24. Can I still use 2 inches more? 5'5" now. What do I do to reach that high? All the numbers don't lie. But isn't the truth to believe? If I'm happy or if I'm rich or I'm poor, if I'm moving or stuck, if I'm wise or a fool, if I'm doing my best, trying to get out of this mess, will I still be alright if the numbers don't lie? Born in 1966, and an old dog can't learn no tricks. 25 to 35, is it too late for me to bear a child? It is always 24/7. I'm worried about if I have even done what I should have done. Can I still be number one? No, the numbers don't lie. But isn't the truth to believe? If I'm happy or not, if I'm rich or I'm poor, if I'm moving or stuck, if I'm wise or a fool, if I'm doing my best, trying to get out of this mess, will I still be alright if the numbers if I'm rich or I'm poor, if I'm moving or stuck, if I'm wise or a fool, if I'm doing my best, trying to get out of this mess, will I still be alright? If I'm happy or not, if I'm rich or I'm poor, if I'm moving or stuck, if I'm wise or
if the numbers don't lie. We will be alright. Numbers don't lie. We will be alright. Numbers yun po. Maraming salamat po for allowing me to sing that new song for you. If you wanna listen to it again, available na po yun sa lahat ng mga digital music streaming platforms worldwide. Spotify, YouTube, wherever music is available, nandun na po yan. The song is called Numbers. Yeah. Ang galing ko, hindi ako naiyak. Kasi, every time kinakanta ko, naiiyak kasi ako. I think I'm a big girl now. Nakaka-proud. Like, I'm so good job. Natanggal na lahat ng mga nakakabit sa nagtag. Hindi pa naman ito. Pengis. Hindi nga ito akin, pengis. Nalungkot kayo? Yes! Na-inspire? Pero dahil medyo nalungkot kayo, okay lang bang magsaya muna tayo? Kasi alam ko mamaya yung pinakamataas yung energy, pinakamalakas yung boses, yung pinakamataas yung talon, doon lalapit si TJ. Kanina sa rehearsal, lahat ng sulok ng teatrong ito! Wow! Who is this girl? Teatrong ito. Ay inikot may TJ para alam niya kung saan siya dadaan, just in case. Yung Para side sa na yun balcony. yung pinakamaingay. O yung side na to yung pinakamaingay. O yung sa taas yung pinakamaingay. O dito sa harap yung pinakamaingay. Ay malalaman natin yan ngayon. Kasi sa buong medley na to, dito papakiramdaman ni TJ kung saan siya lalapit. So okay lang kung tumayo muna tayo! Kung sang side yung pinakamalakas yung boses, yung pinakamataas yung talent, yung pinakamataas yung energy. Ito nalapit si DJ. Sige nga, subukan natin dito sa aking kaliwa. Yan na! Uy, may pagtalon-talon sila dito. Guys, come on. Todo sila dito. Baka dito na lang lumapit talaga si Tito. Dito. Sige nga sa akin, kala magsalita! Uy! Parang dito pala. Pwedeng itabingin ng bata. Todo sila dito. Pero syempre, dyan sa taas sa guys, yung talon in place, hindi over. Yung talon in place, baka hindi papunta dito. Baka maproblema ka. Pero siyempre,
nag-aangat dito sa gitna. Tayo ba guys? Are we ready? Oh, let's go! Okay, stretching na, stretch. Ready, ready, ready! Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos sa mundo, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang bala. Ready! 1, 2, 6, diba? Di mo ba nakikita? Ako ngayon nilipad na nasa langit ka. Gusto pa, gusto pa. Ano dito talaga? Gusto pa, gusto pa. Sumama huwag mong sabihin ilan ako kay DJ Montero. Nasa kitang isipin, kailangan tanggapin ko. Kailan ka nagising ko sa tsaka ka? 32%. Dilaw ang iyong suotan sa isang bunda, sa may baklaran at ating natulala sa iyong bukuan. Naalala ko ba nung tayo pa dalawa dito kay Natala, sisipot ka, tinawanan ka, tinawag mo, walang hiya. Medyo bakit ka pa noon hanggang ngayon. Nagbago ang lahat sa'yo. Sana hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang galakong pera. Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ang lahat sa'yo.
Nung tayo ay bata pa, ang galing-galing mo sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw ng epin mo. Nakakada, nakakabalik, nakakatindi at nakakahiko. Pagkagaling sa eskwela ay nileson na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. At wala kang malay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Okay! Grabe kayo. Nangati tuloy yung lalamunan ko sa inyo. Shucks, Makati ang lalamunan. Sana all. Iniwan niyo ako mag-isa. Ganun nung may drama-drama pa. Tapos tumuloy-tuloy ko sa chorus. Montreal, pwede bang itaas lahat ng mga kamay? At tinuruan ang puso ko na umibig na tunay.
find what you look for. Turn myself into just a girl. You pay me back in kind to be just what you show.
Okay po ba kayo? Gusto ko ba ang harapan? Marahil ikaw ang pagkara. Sabihin ko to, magkanda ramang sa pagkanta at nagsisipito sa kaba. Pagdalang ng mga rosas, subok naman makapas. Nariyan ba magkagamay na pagpamakakabaro sa ating pagpamalas? Wanat sa'yo puno ang langit ng bituin at kinamit pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y pagaling, kinilang sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harap para sa'yo. Let's go! Hello! May parang isang sinin sa pelikula naman ako. Ba't ikaw ang bilang artista at ako ang iyong leading man sa istorya na nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng bituin at dynamic pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y naki-crazy, crazy as ang awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting haranasan. Puno ang langit ng bituin at dynamic pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y napapaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting haranasan. Puno ang langit ng bituin at kinamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y napapaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana Para sa sa'yo. Salamat po! Grabe kayo! Mga nasa likod, sabayin niyo ako sa next one na to. This one's Mahika! Let's go! Huling hirit, di ko alam kung bakit at paano mo napapawi ang kalungkutan ko. Abot lang ito, di kaya dulot mo
meron sa'yo. Thank you, everybody! I'm having such a great time with you guys. Sobrang saya ko yung gabi na kayo yung kasama namin. Saka sabi! I love you too. Saka! Grabe yun. Saka! Nagpapasalamat ako na sinabayan nyo kami sa lahat ng mga kantang kinanta namin. Nakinig kayo sa mga stories namin. Lalo yung bagong song ni Casey na Numbers. Naiyak ko rin sa gilid. But, I know na meron kayong isang kantang hinihintay. Yung iba niyo yung pinunta dito, kasama ang mga mahal nila sa buhay. Isang kantang naisulat ko dahil sa napakasimpleng rason. Diretsong-diretso. Walang iba, kundi gusto ko lang ipakita sa asawa ko na mahal ko siya. Kahit anong mangyari, hindi ko pagpapalit ngiti niya sa mundo. May mga karting man ng mga bagay na gulo, pero ayos lang. Di kami nagkakaintindihan minsan, ayos lang. Ganun naman talaga yun, normal lang yun. It's not every day that you like your partner. Hindi everyday na rainbows and butterflies, hindi everyday masaya kayo. Ang importante, piliin ang isa't isa. Ganito. Kahit saan man makarating, hanap pa rin ay iyong lambing. Kahit ano man ang mangyari, sa'yo pa rin uuwi. Ilang beses na rin tayo umilindi. Inapilang ang ating mga tampuhan. Away bagiran, hindi na tumamatayan. Eto tayo,
Tira lang iyayat ang gulo. Di ko babalik, hindi mo nasaktan. Eto tayo sa huli palagi. Babalik pa rin sa'yo. Pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ko. Congratulations sa inyo! Is it a yes? It's a yes! A really engaged couple right there. At kung meron man dito na gustong sabihin sa mahal nila na mahal nila yung kasama nila, or meron pang iba na may gustong itanong na napaka-importanting question, this is that part of the song. Congrats sa nauna. This is your moment, guys. Everybody, KZ Monterde. Yeah. Grabe, congrats sa couple na nandun. Maraming salamat sa inyo lahat.
mahalaga. Tayo iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling makakalayo. Sa buhay natin, di ko papansinin. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling makakalayo. Ikaw at ako. Montreal! Maraming salamat sa inyo lahat! Nandito ako ang KZ once again. You were such a great crowd. Sobrang sayang first concert namin dito. Thank you for making our dreams come true, Montreal. Maraming salamat sa inyo lahat. Once again, KZ! Monterde and ang TJ Monterde. Salamat at sinamahan niyo kami ngayong gabi dito sa sarili nating mundo! Sa sarili natin